Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, no? At katatapos lamang po ng ating mga guests, no? At hindi na ilagay yung pangalan ni Inigo Padil. Pakilagay mo na lang, Alin, no? Ang ating partner na ano. At dito ay atin namang talakayin yung pangalawang ating segment, no, ng ito po ay babaguhin po kasi yung format ng ating programa. Yung Wow Action Balita, journalist ng kalikasan, yan po yung karuktong natatalakayin po natin. Yung background natin, yung ang tugtugin ay yung kapaligiran. Pakibago mo kasi pagka ang tatalakayin na natin yung tungkol sa kalikasan, ang patugtugin mo ngayon na background natin yung kalikasan, okay? At yun, at umpisahan natin yung tungkol sa ating tatalakayin tungkol sa kalikasan. Go! Okay, muli po, magandang hapon sa lahat ng ating masugid na taga-subaybay ng Wow Action Balita, na kung saan ay makakaagapay ngayon dito ang journalista ng kalikasan. Okay. Ngayon, dito sa panibagong segment natin na pag-uusapan itong journalista ng kalikasan, o in general, this is a global and warming. Local issue. Okay. Pinag-uusapan natin dito ngayon ng makontrobersy at Worldwide dyan, sinasabi natin, Tol, na worldwide to. Oo. At hindi biro ang pag-uusapan natin ay ang global warming at climate change. Okay. Ngayon, ang programa na makakasabay ng Wow Action Balita, itong journalista ng kailangan ng kalikasan, Okay. ay magsisilbi itong paaralan sa himpapawid, Okay. na kung saan ay makapagbibigay ito ng iba't ibang opinyon, Okay. reaksyon, rekomendasyon, na kung paano po natin na makakapagbigay tayo ng tulong upang mailigtas natin itong Ang ating mga kababayan, ano? No? Kailangan natin dito, Tol, yung ating mga kababayan, lalo na dito sa atin, no? Mabigyan natin sila ng environmental awareness. Oo. Babala. Oo, babala. Kasi sabi natin, kung wala tayong nalalaman tulad nito, Oo. ano ba talaga ang cause and effect Yes. ng global warming and climate change? Oo. Ano nga ba talaga ang dahilan? Oo. Ganito yan eh. Oo. Okay. Paliwanag mo dyan. Okay, sa ating sinagawang pagsasaliksik at pag-aaral sa mga nakaraang maraming taon, Anong taon yun, John? At yung ating pagsasaliksik tungkol dyan nagsimula tayo magsaliksik noong 2002. At sino ang naging author niyan? At ito, ang dito pumutok ang tinatawag na World Environmentalist Group, na kung tawagin ay Greenpeace. Okay. Itong Greenpeace ay nagsimula ito noong 1992, na kung saan ay pinuntahan nila itong sinasabing nuclear war test, no? Okay. Sa isang karagatan sa Canada. Okay. Na kung saan ay nagprotesta itong mga mamamayan doon dahil nakita nila kung ano ang magiging negatibong epekto nito sa kalikasan, partikular doon sa lugar ng karagatan na kung saan susubukan itong nuclear war test. Okay. So, nagsimula noong 1992 hanggang sa kasalukuyang panahon, tayo po ay bilang journalista na napaloob dito sa sektor na ito noong 1995 ay sinimulan natin ang pagsasaliksik noong 2002. Okay. Dahil nakita ko kasamang Ed na napakahalaga at dapat bigyan pansin ng lahat ng leader ng buong daigdig ang pangangalaga sa kalikasan. Okay. Ngayon, parang executive summary natin sa panimula ng ating programang ito ng journalista ng kalikasan. Okay. Ano nga ba itong global warming at climate change? Okay. Paano ba natin maipapaliwanag sa ating mga kababayan yung epekto o side effect doon sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga pananim, isda, lahat ng nabubuhay dito sa ating daigdig. Paano nga ba natin maipapaliwanag? Una, ganito yan na kasamang Ed. Dati-rati,
ang ating kuryente ay nagmumula sa kung tawagin ng mga hydro, Okay. no, sa hydro turbine, Okay. mga ganyan. Pero habang nagiging moderno ang takbo ng teknolohiya sa mundo, Okay. pumasok na rito itong tinatawag na mga coal-fired power plant. Okay. Itong coal, kung tawagin ito sa atin simpleng uling. Oo. No, pero sa ibang bansa ito, kung tawagin naman ito yung mga carbon. Okay. Dahil itong carbon ay minimina rin ito sa Oo. ilalim ng lupa. Okay. Ngayon, itong mga malalaking supplier sa buong mundo ng coal ay itong China, itong Okay. India, Okay. Australia at iba pa. Okay. No, ngayon ganito, sa pagsasaliksik na sinagawa natin, Okay. nakita nila na kapag ito palang carbon Oo. ay nasunog, Okay. nata-transform ito into another forms of chemical which is mercury. Oh, ang Mercury- mercury is delikado, Hazardous chemicals Oo, yan. hazard 'yan sa Hazard tao, no? Sa lahat ng hayop ka man at puno ka man, basta may buhay, no? Delikado ang Naapektuhan. mercury. Oo. Apektado, no? So Okay. ngayon, kung titingnan natin mga kababayan, ang kuryente na pinagmumulan na ginagamit ng ating tahanan ng mga iba't ibang industriya sa bansa Okay. ay nanggagaling sa planta na kung tawagin nga ay coal-fired power plant. Okay. Ngayon dito, tingnan natin ano ba negatibong epekto Okay. ng paggamit ng coal-fired power plant, although ito ay nakakalikha ng enerhiya Okay. o power para Yes. magkaroon tayo ng kuryente. Mm-mm. At ang kuryente ay ginagamit natin sa lahat ng mga uri ng appliances. Pangangailangan natin. Pangangailangan natin. Okay. Ang nakita natin dito sa pagsasaliksik ng mga magagaling nating Scientists, kapatid, oo. no, sa environment, Oo. itong mga scientists, Oo. no, at itong mga grupo nga ng Greenpeace at Okay. iba pa. Okay. Nakita nila ano ba epekto? Ngayon pinag-aralan nila halimbawa dito sa Sual, Pangasinan. That Okay. was sa year 2002. Okay. No, na research nila at nabasa natin, nagkaroon tayo ng mga press conference. Okay. Pinaliwanag nila na kung saan nagkaroon tayo ng interest dahil sabi nga kailangan ang physical na participation ng bawat tao Okay. para makatulong tayo Oo. na may ligtas natin ng Importante. planeta. Oo. Bawat tao 'yon. Bawat tao 'yon, bawat Okay. individual. Yes. Ngayon, yung pala, itong chimney na pinagdadaanan ng usok na sinusunog mula sa coal, Oo. yan ibinubuga ng chimney at dahan-dahan tinatangay ng hangin yan. Okay. At meron Papuntang himpapawid, ha? himpapawid Okay. yan sa area yan. Okay. Ngayon, meron itong tinatawag ng mga residue. Okay. Ano ba itong mga residue? Wala itong pinagkaiba doon sa epekto ng pagsabog ng Mount Pinatubo. Oh, yan. Na kung saan may mga butil-butil na maninipis Kulay na puti. buhangin. Oo. Kulay puti. Okay. Ngayon ito, pag tinangay ito na hangin, babagsak ito sa karagatan, Okay. sa mga lawa, Okay. ilog, sa mga Puno. sa mga taniman ng gulay, no? Unti-unti Nalalason. yan. Okay. At alam mo ba, doon sa Sual, Pangasinan, sabi Oo. nga naman na-interview doon ng mga magsasaka, Okay. na yun daw dating sitaw, Okay. na halos Isang ang haba, dipa. isang dipa. Oo. Mula Ngayon, nang itayo, oo. yung Sual Power Plant, coal-fired power plant, Oo. nabansot, Oo. lumiit, umiksi ang mga sitaw. Okay. At ang iba naman doon, ang sabi nila, hindi pa natatapos ang araw, Oo. marami na silang nahuhuling isda Okay. malapit sa lugar nila. Okay. Dahil Ngayon, dati wala pa yung planta eh. Oo. Marami silang nahuhuli. Okay. Ngayon Wala nang mahuli. wala nang halos mahuli. Kasi So, nga anong ba ang dahilan? Ang dahilan, siyempre, nalalaso, nasisira yung Okay. coral reefs. Mm. Imbis na mangitlog pa yung mga isda ron, lumalayo ang mga isda ngayon. Yun. So, pupunta sila sa malalim. Oo, doon sa malalim para Malalim. hindi sila maapektuhan. Maapektuhan. Oo, nung lason. Yun. Oo. Ngayon, paano kung ikaw simpleng mangingisda lang? Oo. Hindi mo kayang mag-deep sea fishing. Kailangan mo Oo. ng lancha na, kailangan mo Oo, ng para malaking... puntahan mo para yung mga puntahan mo. isda. Para makapanguha ka at makapag
makapag-ani ka ng mga isda, ano? Yun na nga. At kaya yung tinatalakay natin ngayon ay napaka-importante sa ating mga kababayan. Hindi lamang sa ating mga kababayan, kundi sa lahat ng nabubuhay dito sa mundo. Oo. No? Yan. Kasi yung epekto no? Nalalason sa lahat ng gulay man yan, puno man yan, isda man yan, karagatan man yan, saan man dako ng mundo. Kapag ito ay nalaglag sa tubig, sa puno, sa palayan, sa lahat ng lugar, sisirain. Oh, yun. Tama yun na Diba? Kaed. At ito pa yung ilan sa mga masasamang idinudulot ng global warming climate change. Okay. No? Yung pagtaas ng level ng tubig sa karagatan. Okay. Alam mo Paano? kung bakit? Okay. Eh siyempre, dahil sa sobrang init na ng panahon, Oo. no? Tataas. Yung mga yelo, yung mga Oo. ice glacier, Okay. natutunaw yan. Oo. So, epekto niyan, siyempre, tataas ang level ng tubig. No? Yun ang sinasabing mga masasamang dulot ng global warming. Oo. Na ito nga, kahit sabi ko nga dapat maging katulong natin ang ating gobyerno, Oo. ating pamahalaan, lahat ng mga mamamayan dito sa Sangay ating ng bansa. ating gobyerno. Oo. At kung papansinin mo, bakit naging madalas ang bagyo? Okay. Hindi ba sa bagyo? Oo. O, tignan mo yung nangyari sa Visayas, yung Oo. epekto ng Yolanda. Okay. Oh, hindi ba? Oo. Very devastating ang Oo. effect ng bagyong ito. Na kung susuriin natin, Oo. bakit nagkakaganito? Dahil Yun na. dahil sa Oo. global warming Yes. at climate change. At ilan lamang yan sa mga babala na dulot ng nasabing mga ganyang mga ginagawa natin, ano? Na walang puknat na pagputol natin ng mga troso, mga minahan sa lahat, sa iba't ibang lugar ng ating mundo. Oo. No? Na hindi kayang patigilin ng lahat ng namumuno dito sa ating bansa. Bagamat sila ang may karapatan at sila lamang ang pwedeng magbigay ng lisensya sa mga ganyang mga kumpanya. Di ba? Tama yun. Kagaya ng DNR. Sila yung pangunahing number 1 na dapat ay pumigil sa lahat ng mga nakakapinsala sa ating kabuhayan. Kabuhayan. Oo. Siyempre, Diba? apektado kabuhayan Yes, dyan. oo. Di ba? At yung isang katauhan, no? Kagaya natin, no, naaapektuhan tayo dahil doon. Kaya maraming nasirang mga kabahayan, maraming lumubog na mga lugar Tama. dahil din dyan sa pagputol ng mga puno, minahan, no? Yan, nandoon lahat yan sa ating tinatalakay, di ba, John? O yan, tama yan. At siguro kung matatanda ng ating mga kababayan, ating Yes. mga tagapakinig, Okay. yun nangyari sa Ormoc City. Correct. Di ba? Na kung saan talagang nagkaroon ng pagdaustos ng lupa Oo. dahil sa kalbunang kabundukan. Yes. Ilang libong mamamayan Oo. ang namatay ng Okay. panahon na yun sa Ormoc City. Tama. 3,000 hanggang kulang 4,000 ang naapektuhan. Oo. Namatayan. Yan. Ngayon ganito, bakit? Bakit nagaganap ito? Di ba? Kung minsan sasabihin ng ibang ating mga kapatid sa pananampalataya, Oo. sa iba't ibang relihiyon na ito ay nakatakda na at nakalagay na yan sa Biblia. Nakaguhit. Nakaguhit na yan, kumbaga, Oo. sabi nga nila. Oo. Pero kung ako tatanungin, Kaed, Oo. kumbaga doon sa istorya ng The Prodigal Son, Okay. hindi ba? Hiningi ng anak ng kanyang mana, lumayas, ginastos niya Yes, lahat, pero oo. nung magmukha na siyang Oo. pulubi at kumakain na siya Yes. ng pagkain ng baboy, bumalik siya sa kanyang ama at Oo. muli siyang tinanggap. Ang Yan. ibig ko lang sabihin dito, Kaed, Oo. everybody commit a mistake. Oo. Everybody is bound to commit a mistake. No Okay. one is perfect. Nobody is perfect in this world. Okay. So, ibig sabihin, kung babaguhin natin ang ating sistema sa pamumuhay, sa pagninegosyo, siguro meron pang pagkakataon na maisalba natin ang ating naghihingalong planeta. Kapaligiran. Yes. Yung kapaligiran. Paligiran, kalikasan natin. Oo.
Kasi very basic very Oo, elementary oo. na, halimbawa, ikaw, Kaed, simulan mo sa suot na damit mo. Oo. Sapatos, sintas, medyas, Oo. pantalon, brief, underwear, Oo. polo, Oo. t-shirt, sando. Lahat yan. Saan galing lahat ng mga suot mo? Oo, sa kalikasan. Sa kalikasan. Yan. Oo. Ganon din ako, ganon din yung ating Oo. mga kasama rito sa Oo. studio. Lahat ng ginagamit natin dito, pati Panay yung sa mic, kalikasan lahat kalikasan yan. Oo. So, ang tanong, ikaw ba, pag minahal mo yung isang bagay, anong gagawin mo sa bagay na minahal mo? Oh, dapat alagaan mo. Alagaan. Di ba? Yun. Oo. Yan Dapat, ang... dapat ganon. Oo. So, ibig sabihin, nature sustain man. Oo. Dapat man sustain nature. If that will be the case, mananatiling malusog ang ating kalikasan. Yes. At kapag inalagaan mo talaga at iningatan mo, hindi pa pwedeng hindi siya lumusog. Correct. No? Correct Kapag ka dyan, inaingatan at inaalagaan, parang tao 'yan. Kapag inalagaan mo ang sarili mo, wala kang sakit. Correct. No? Tama yun. Kompleto ka, nag-jogging ka, nag-exercise ka, kumakain ka ng tama, natutulog ka ng tama sa oras, lahat 'yan ay parang kagaya ng kalikasan. Yes. Di ba? Oo. Yun nga, diba? sabi nga kung minsan meron tayo napapanood na pelikula, o ito na lang aktwal na kaganapan sa atin na naranasan natin sa pagpasok ng mapamminsalang Yolanda, Oo. na kung tawagin niya ng ibang mga Ruby. kalikasan, Oo. Nature's Fury. Oo. Naggalit na. Ang Naggalit kalikasan. ng inang kalikasan. Oo. Oo. Dahil diyan sa walang habas, Yan, nakalukuhan ng ating mga nakapwesto, no? Kaya dapat mag-ingat na po tayo. Marami na pong napinsalang bayan, mga tao dahil diyan sa galit ng kalikasan sa ating mga nakapwesto sa gobyerno. Ano ang pwede nating iambag sa ating mga kababayan na kagaya po ng Ormoc, Zamboanga, at Leyte. Ngayon, yung biktima ng mga Yolanda na yan, yung pagguho ng mga bundok na yan, dahil yan doon sa walang patumanggang pagputol, minahan, no? Wala tayong ingat, no? Dapat bago natin putulin yung malalaking puno, nagtatanim po tayo. Ganun po yung pag-iingat, di ba, Jun? Oh, yan. Alam mo, Kaed, may kapalit. May kapalit. Oo. Pero kung minsan, Kaed, meron mga impormasyon na nakakarating sa mga environmentalists. Okay. Halimbawa ako, logging concessionaires ako. Okay. Puputol ako ng puno sa ganitong lugar. Okay. Ano-ano mga requirements sa kailangan ng DNR para payagan ako? Okay. O, tama yung sinabi mo, dapat bago ka pumutol, may kapalit. Okay. Okay. Yan naman ang talagang patakaran ng Yan ang DNR. patakaran Oo. Diba? O yan. Papakita nila mga picture na Oo, meron silang oo. mga nursery, Oo. na meron silang ganitong kalalaki ng mga puno na kapag Sidling. tinabas ito, Oo. meron pamalit. Oo. Pero kadalasan, Wala. Kaed, Oo. picture lang. Oo. Hanggang picture, no? Paano naman si picture, no? Ganyan no? At kumbaga, papogi points. Okay lang No? Kagaya na sa Montalban, Oo. andun yata yung opisina ng DNR. Quarry. Mantakin mo. Nakalbo na yung kagubatan, saka lang nalaman ng nakaupong sekretary noon. Hindi, sekretary ng DNR. DNR. Nawala Wala na. Nawala na pala. Oo. Kaya pala bumaha sa Montalban, sa San Mateo. Dahil nakalbo na. Nakalbo na yung kagubatan. Oo. Dahil yan sa walang ingat Oo. ng ating mga nakapwesto, no? Oo. Kasi bigay ng permit, no? Pero hindi naman po tinitingnan kung ano yung kinakalbo po ng mga yan, no? Dahil sa di ba? Yun na nga. Sa tumatagintin na Nakasisilaw nakakasilaw yung parang ilaw. Nakakabulag Nabubulag, napipipi, Oo. no, nabibingi. Kaya nga alam mo. Yan po yung panawagan natin. Sana po sa buong mundo
ito pong programa namin na Wow Action Balita, Journalist ng Kalikasan, ay suportahan po ninyo para mapangalagaan po natin ang kalikasan at yung ating kapaligiran, no? Kaya nga ang programang ito ngayon ay bubuhayin po natin at maipapaliwanag natin mabuti sa ating mga kababayan ano-ano ang epekto Yan. sa ating kalusugan, sa ating mga kabataan, na kapag wala na po tayo, yung susunod na henerasyon, sino po ba ang makikinabang? Paano kung wala na po yan? Di wala na? Pati yung susunod na saling lahi po natin, wala na rin. Wala na rin. Habang maaga pa po, gawin po nating makatulong tayo sa kalikasan. At lahat na nakapwesto sa ating gobyerno ngayon, ay unti-unti po nating bawasan ang lahat ng mga kabundukan, lahat ng dapat nating ingatan na po natin para pag dumating po ang susunod na lahing salin, ay meron po silang bunga at maganda, malinis na hangin, malinis na tubig. Aba, kung makikita nyo po, napakarumi po ng tubig natin. Sige nga, sabihin nyo sa akin, kahit na sinong mga kumpanya na nagsasabing malinis po ang tubig natin. Ewan ko sa inyo, pero ako, nakikita ko po yan. Sa buong paligid ng mga tinatambakan ng tubig natin, ay may dumi rin. Di ba, John? Oo, tama yan. Tama. Kaya hindi mo pwedeng sabihin perfecto kayo. No? Kaya yung pag-iingat, base doon sa pag-aaral natin tungkol sa kalikasan, tungkol doon sa maruming tubig, dapat ingatan natin. Marami na po tayong mga iniinom na iba't ibang klasing tubig. Pero iisa po ang pinanggalingan yan. Tubig pa rin. Tubig pa rin. Yung bukal. At anong maire-recommenda mong tubig yun na dapat ay ipampalit natin doon sa tubig na ating iniinom? May mga ipinakikita po sa atin yung mga kumpanyang malalaki na galing po sa ilog, kukunin nila, itra-transfer nila. So paglabas doon sa aparato, malinis na tubig na po. Yun ang sinasabi nila mineral water. Diba? Diba? Pinipilter lang. Pinipilter lang yan ang uling. Parang pinipiga no? Parang buling, no? At ano ba, John, ang epekto ng ating uling sa ating kalikasan? Sige. Ang sinasabi natin na gatong o fuel na ginagamit ng mga coal-fired power plant, ito ay tinatawag. Maging diesel man yan o gasolina. Hindi, uling. Uling pa lang, sa uling pa lang. Kasi ang talagang pinagmumulan ng global warming and climate change, ayun tinatawag na dirty fossil fuels. Yes. Ano itong mga dirty fossil fuels? Okay. Ito yung coal, gas, oil. No? Yes. Ngayon, tingnan natin yung coal. Ano ang epekto ng coal? Ito pag sinunog na, nabanggit natin kanina, yung usok, nagiging mercury ito. Okay. Lason. Lason yan. Tawag natin tol na deadly toxins. No? Nagiging hindi lang mercury kundi yung tinatawag na hexavalent chromium kapag ito ay nasunog na. So, ibig sabihin, yung pagkakatransform nito sa ibang forma ng kemikal na kapag pumasok sa katawan ng tao. nahinga, pumunta sa ilog, sa karagatan, bumababayan, naapektuhan ang mga isda, nasisira ang mga coral reefs na kung saan nangingitlog itong mga isda. Sa madalit sabi, ang epekto nito ay pagsira ng kalikasan. Lahat ng may buhay. Correct ka dyan. Diba? Sinisira nito yung lahat ng may buhay dito. Kaya yan ang yan yung ating babala. Ngayon dito naman, meron naman tayong tinatawag na pamalit. No? Ano ay yung pamalit natin na dapat ay gamitin natin? Ayun. Ito worldwide na rin na ginagamit. Pero
hindi pa ganoong kalaking porsyento ng bawat bansa sa mundo ang gumagamit nito. Okay, saan-saan na ito ginamit? Halimbawa, itong parting Europe, Okay. na-transform na yung kanilang paggamit ng Freon. Okay. Na itong Freon, isang uri ng chemical na ginagamit sa mga car aircon, Okay. sa mga bahay na air condition unit. Yes. No, ginagamit yan. Kung tawagin yan ay chlorofluorocarbon o yung sinasabi naman dito sa mga binibilan natin sa tindahan na R12. Oo. Pag sinabi mo, pare, pag na R12, Freon yun. Freon. Ang sama nitong Freon o chlorofluorocarbon, kapag ito'y sumingaw no, sa ere, Nasinghot. hindi ito nadidissolve. Okay. Umaakit lang to sa ere, nananatili lang siya sa ere. Kahit umulan, umaraw. Yes, hindi nagbabago, andyan lang siya. Oo. Para yung sulfuric acid na ibinuga ng Mount Pinatubo nung ito'y pumutok. Oo. Ang sulfuric acid, andun lang yan sa ere. Umiilan lang siya dyan. Kaya kita mo ang pasok ng araw, sobrang init. Oo. Tapos andyan yung luminipis na rin pati yung ozone layer natin. Yan, may butas na, di May ba? butas Palaki na ng palaki. sa Antarctica. Oo. Ngayon, kapag hindi natin pinagtulungan nating mga mamamayang Pilipino at mamamayan ng buong daigdig Oo. Naalagaan. na alagaan ng ating planeta, Okay. mawawala ng silbi ang lahat ng ating pagsisikap, Pinaghirapan. paghihirap na umunlad ang ating buhay. At saka unang-una, habang lumalaki ang butas ng ozone layer, ay nagkakaroon ng sakit ang tao. Correct. Dahil sa sobrang init, marami na hindi makayanan ng balat natin, ano? Diba, nagkakaroon ka ng skin cancer. Yes, oo. Kaya marami yung epekto na yan. At itong pagtalakay natin yun na to ay tuloy-tuloy. Yes. Hindi po, walang hangganan po ito, no? Parang kanta yan no? Na talagang kahit maputi na ang buhok mo, Tuloy pa rin yan. tuloy pa rin, no? Oo. Pero mayroon po sana kaming maibigay at mapulot po ninyo ang lahat ng amin tinatalakay ukol dito sa ozone layer, no? Kung papaano po natin maiiwasan at sa papaano makakatulong ang ating mga nakapwesto sa ating gobyerno na maingatan ang ating kalikasan, mapangalagaan. Huwag po tayong tapon ng basura kung saan-saan. Yung palang battery kapag luma na, no? Oo. Pag umano yan, ay delikado rin pala yan. Totoo Yun? yan, totoo yan. Diba? Oo. Kasi may halong chemical yan eh. Yes, oo. Kaya pala yung kapag gumagawa ka niya, nagkakaroon ka ng TB. Yes. Oo. Oo. Na-i-inhale mo yung chemical eh. Oo. At hindi lang basta-basta, lahat po ng ating mga ginagamit ngayon, akala nyo po ba yung sinasabing ating mga yung panggabing nagtatrabaho, yung call center, Oo. aba, hindi po umaabot ng 1 taon, nagkakaroon ng side effect sa kanilang katawan. Oo. Ha? Bakit nga ba? Sige nga, John, sabihin mo sa akin, nakasalpak sa taingan nila yung magdamag na nakasalpak sa taingan nila, nakaharap sila sa computer. May mga side effect lahat yan. No? Kasi itong mga ganito, kagaya ng mga screen mga high-tech na po yan. No? May ultraviolet radiation. Yes, oo. Yung radiation yan, no? Radiation yan. Oo, kahit sa TV, ganon. Lalo yung mga colored TV. Oo, no? yan, meron mga yan. cellphone natin, no? Lahat yan ay mayroon. May mga side effect. Kaya nga yan, dapat ay ingatan po natin, no? Maraming hindi nakakaalam. Doon sa mga marunong matataas ang pinag-aralan na yan ay inaral po nila, kagaya ni Allen, ayan, no? Alam nila yan. Si Sir Rizal, si Mampe, alam nila yan. Kasi yan yung mga talagang matataas ang mga aral niyan. Ay aanuhin mo yung pinakamababang na aaral na kagaya ko ay elementary lang po ang inyong lingkod para malaman ko yung kahalagahan
ng bunga ng ozone layer na yan, no? Ito. Kaya dapat maipaliwanag nating mabuti yung talagang epekto sa katawan ng tao, no? Okay. Kung ano nangyayari diyon. Halimbawa, yung binabanggit mo. Ito, Yun, bilisan mo, ha? Magbibigay lang tayo ng paalala. Ito panimula lang itong ating tinatalakay ngayon dito. At ito, susundan pa natin ito ng mas mga detalyadong pagtalakay. Ngayon, sinasabi ni Ed, itong ozone layer. Alam niyo ba, mga kababayan, ang ozone layer na nakapaikot sa ating mundo, sa ating planeta, ay kasing nipis lamang ng kinakain nating tasty. Okay, yun. Bukas mo na ipagpatuloy yan. Okay, at magpaalam ka na yun. Okay, para sa ating mga masugid na taga-subaybay ng Wow Action Balita at journalist ng kalikasan, muli po tayong magkakanig bukas ng ganito ng oras mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Okay, maraming salamat po sa lahat po ng ating naging guest, kay Captain Muñoz, sa lahat po. At siyempre sa ating station manager, kay Ma'am Penny Codemos, kay Sir Rizal, kay Riza, kay Ami, kay Allen, sa lahat po ng staff ng Kakampi, maraming salamat po. Bukas abangan nyo po kami alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. At bukas din po, tatalakayin pa rin namin yung Wow Action Balita, journalist ng kalikasan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye! Ang mga batang ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman, may mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang pagunlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalokohan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Meron lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagunan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan.